ginagawa ko, pinag-aralan ko talaga siya, no? Dati alam niyo mga meds, hindi ako marunong nito. Pero ano, Facebook lang ang ginagawa ko. Ayan, na-play ko na tuloy. Facebook lang po yung ginagawa ko. Gusto ko kasi siyang i-ano. Wait lang. Tanggalin yung, ayan. So, balik natin. Hmm. Ay, paano ko ba ibalik? Wait lang. Wait lang po. Saglit. Sorry. Ayan. Ayan, so ako nga po pala si Marilu Alata, no? Sabi ko nga sa inyo, I'm 56 years old and founder of Mustard Team. Ayan. So lahat po ba 'to meron ng pangalan ng team. So very important po 'yun, no, na pagbago ka pa lang dito, sasabihin ng mentor mo, kailangan meds mag-ano ka na ng pangalan ng team mo. So mag-isip ka na ng pangalan ng team mo kung wala ka pang pangalan ng team, no? And kahit na isa ka pa lang, no, kailangan daw pala binivision mo 'yon, magkaka-team ka. Kaya meds kahit mag-isa mo pa lang, nag-iisip ka na ng ipapangalan mo sa team mo. Ayan. So, bakit nga ba mustard ang aking napili, no? So, alam niyo ba na ang mustard is, meaning nito is full of faith, no? So, it's a faith, no? Dahil sobrang liit lang siya, no? Isa siya sa pinakamaliit na seed, no? Sobrang liit lang siya na seed, but if you have faith, sabi nga, no, you can move mountain. So, yun po yung ano ko, no? Nung nag-start po kasi ako dito, wala po akong alam, no? Hindi po ako marunong sa networking and sobra po akong mahihain. Alam niyo po ba na nag-start ako para lang po akong flower base. Alam niyo po yung flower base, yung kung saan mo siya inalagay, nandun lang din siya. So hindi hindi siya gumagalaw as in nandun lang talaga. Palamuti, kumbaga, no? So nung bago ako, ganun po ako. Pero ang ano ko po is masipag ako. Pag may training, since nandito ako sa Italy, andito rin si Mentor Claire, ang ating Mother Wolves, no? Masipag ako mag-attend. So every Sunday, nag-a-attend ako ng training, pero wala po akong participation. Nakikinig lang ako, so andun lang ako, nakaupo talaga. Pero maaga akong dumadating and ako din yung last na umaalis. Ibig sabihin, nag-aaral, pinag-aaralan. So, and dito, nakalagay dito, yung small seed na yon, siyempre pag seed ka, kailangan mong mag-grow. So, and pag nag-grow ka, anong mangyayari sa'yo? Mamumunga, di ba? So, ganun din po yung ginawa natin dito sa business, no? So, since bago lang ako and wala akong kaalam-alam, hindi rin ako matalino, mahiyain, hindi ako marunong mag-talk. So, dati, kahit naman ngayon mapapansin niyo sa boses ko, sobra akong kinakabahan, no? Ganun po kasi ako, hindi ako makapagsalita, iyakin, yung mga ganon. So, yun po yung character ko. Pero, sabi ko nga, as a mustard seed, no, kailangan kong mag-grow kasi nakalagay dito, pag lumaki siya, marami na siyang bird na, kumbaga, yung dadapo sa kanya, matutulungan na niya, kumbaga, kasi meron na silang lilim, yung ganon. So, yun yung nasa isip ko, no? If I grow, marami rin akong matutulungan. So, inisip ko muna, paano ko ba mapapag-grow yung sarili ko? Di ba? So, ganon din po tayo dito sa business. Bago ka makatulong sa iba, kailangan i-help mo muna yung sarili mo to grow para makatulong ka sa iba kasi wala kang maitutulong sa iba kung you don't have nothing. Kung wala ka naman, paano mo maibibigay sa iba? So, yun po yung inisip ko, no? So, sa sobrang mahihain ko, sabi ko, paano ko ba ito mawawala? Kumbaga, paano ko ma-overcome yung pagiging mahiyain? So, ang nangyari po is in-expose ko yung sarili ko sa sa group, sa team ni Mentor Claire, lagi akong sumasama. So, ganun lang po. And then, hindi ako nawala. Pero minsan, tumitigil din ako kasi emotional S po tayo, no? So, pero hindi ako nag-quit. So, ayan. So, yun nga, dahil sa kagustuhan ko nga na maging mag-grow din,
para mas maraming matulungan. Kasi sabi ko, excuse me, bilang ako na magkakaroon ng grupo, siyempre ikaw yung magiging standard ng team mo. Ikaw yung magiging sample nila. Kumbaga ikaw yung gagayahin nila. So anong gagayahin nila sa akin, 'di ba? So ganun po yung naisip ko dati kahit na sobrang mahiyain ako. So talagang nagbabad lang po ako sa training. Dati, nung kami po yung panahon po namin, wala bang online. Kaya nagsisipag talaga ako mag-attend. No? Pag day off ko, nag-attend talaga ako. Wala na akong ibang pinupuntahan. And then, nung nagkaroon na ng online, so nagsipag din tayo na makinig ng training. So yun po, bakit tayo nag-grow and hanggang ngayon nandito pa po tayo. And bakit meron pa rin existing na Mastard. Ayan. So ayan, by the way, ako po ay nursing graduate, no? Ayan, kasi dati sabi ng tatay at nanay ko, sabi nila, pagka daw graduate ka ng nurse, pwede kang mag-abroad kasi 'di ba dati ang iniisip natin na pagkakaroon ng pera is going abroad. So, yun din po yung na-mindset sa akin na kailangan ko makatapos ng nursing kasi para mag-abroad, para magkapera. So, yun po yung nangyari. But, yes, abroad mindset. Yan po, kaya yan yung course ko. Pero ang nangyari po is after ng graduation, na in love po ang inyong mentor, hindi na practice ang nursing. So, pero nakapag-abroad din po ako after 10 years. Ayan, na in love. So, hindi na naging okay, yan, hindi na naging masaya, medyo na sa Pilipinas. So, nag-abroad na po ako. Ayan. So, bale, first po is nag-Dubai tayo. Ayan, siyempre, hindi natin na-practice yung nursing. Naging tayo, private nanny. Ayan, maganda yung pangalan, pero siyempre, tata pa din yun. Or ano na nga yung sa bata, yaya, ayan. So, yun po yung naging ko sa Dubai for almost 5 years. And then, hindi po tayo naging masaya doon kasi nga nakakulong ka lang. So, napunta po tayo dito sa Italy as caregiver naman. Ayan. So, related din sa course, but syempre dito, no? Kahit caregiver ka, all around ka din. Sa bahay, gumagawa ka, nagluluto ka sa alaga mo. Ayan. So, yun po yung naging work ko dito as OFW. Ayan. So, and why I joined IAM, no? Kasi nga, dahil doon sa rat race ng buhay ko as OFW, no? And nagkaroon din po ako ng health problem. Meron po akong gout and blood pressure problem. Kasi nga, maybe, lahi namin kasi lahat kami magkakapatid, parents ko, is, may problem sa blood pressure. And 36 years old, nag-start na ako na magkaroon ng maintenance. Ayan. So, nung nakita ko po, nung na-present sa akin, and by the way, nung na-invite lang po ako na makinig ng presentation ng Barley and ng I Am Worldwide, no, ng business presentation. And sabi nila is makinig lang daw ako. Since that's Sunday, since maaga pa para umuwi ako no, sa bahay ng amo kasi nga nakistay in ako. Sabi ko, sige na nga. So parang ganun lang po yung pag-invite sa akin. O sige na nga, yung parang ganun. But then, nung nakita ko yung barley, sabi ko, kailangan ko yan. Kaya nagustuhan ko yung products kasi nga pinakita ito mismo, no? Yung about sa gout. So, ganun pala, no? Pag magpe-present tayo, kailangan ipakita mo lahat ng benefits ng barley, or yung mga testimony kasi malay mo yung tinutok mo makarelate siya, mayroon pala siyang ganun na health problem. Kaya very important talaga na alam natin yung mga benefits ng products natin and marunong ka talaga na mag-present or bago mo pala ma-presentan yung na yun is na alam mo na kung ano yung needs, no, ng ipepresentan mo ng client para doon mo siya makukuha. Ibig sabihin, halimbawa, meron siyang high blood pressure or meron siyang sakit na yung sa
breast cancer, yung mga ganon. Yun yung ipapakita mo syempre para makarelate. Ayan. And of course, nakita ko din po ito, no, yung sa Just for You bonus. Wala pa noon ang Jade. Kasi medyo matanda na po tayo dito sa industry. Huwag niyo nang itanong mens. So, ayan, ito po yung nakita ko. Sabi ko, syempre, may financial problem kasi nga rat race paulit-ulit, no? Alam niyo naman pag OFW, hindi nagkakasya yung sahod, and then nakakapag-loan. Ayan. So nakita ko ito, sabi ko, ay maganda ito na parang extra income. So ito rin yung nakapagpa-pay sa akin. So yung dalawa na yan. And of course, pag nagjo-join tayo, no? Pag nag-join ka kaya meron kang reason bakit mo siya gagawin. So very important din po ito mga mens, no? Kailangan ngayon kahit bago ka pa lang or ano, kailangan malinaw sa'yo bakit mo ba gagawin si I Am Worldwide. Very important po ito, yung deepest why na sinasabi, naririnig natin sa mga top mentors natin. Why? Siyempre, bakit ito yung mga dahilan, no? Bakit ka magtuloy-tuloy? Minsan parang tatamarin ka kasi nakakapagod na, or minsan wala kang income, no? Baka mamaya ayaw mo na. Pero pag naalala mo itong mga deepest why mo, magtutuloy-tuloy ka, mens. Kaya kailangan may deepest why ka bakit mo ito gagawin. Hindi yung gagawin mo lang kasi wala lang. Or kailangan alam mo bakit mo siya gagawin. Kailangan yung malalim na dahilan. Okay? Ayan, so hindi pa po tayo millionaire, no? Hindi ako masaya na i-present sa inyo na hindi pa ako millionaire, but I'm very happy and very proud na sabihin sa inyo na itong income natin na ito is galing ito lahat sa effort ko and sa Team Mustard. Why ko sinasabi na very proud and grateful sa Team Mustard? Kasi po, wala po tayo sa spillover side. Alam niyo po yung spillover side, no? Yung nakakuha ka ng points sa iba't ibang mentors kahit na hindi mo siya ka-team. Ako po kasi nasa loob ako. So, ibig sabihin, bawat sentimo po ng income natin now is by our team, effort ng team, and siyempre sa effort ko po. So, I'm very grateful sa Team Mustard. So, and very proud na kahit na effort lang namin, nakakayanan namin na rin makaabot sa ganyang income. And yan, ba't ako naiiyak? Naalala ko kasi hindi ako spillover side. Ayan, hindi naman. Ayan. So, pero alam niyo po, pag hindi kayo spillover side, um, yes, tingnan na yan, mens, na mag-million na tayo. Yan yung goal natin, no? Pero alam niyo, mens, yung hindi ko pagiging spillover side, yun yung ano sa akin, yung naging challenge sa akin na masipagan ko pa, or parang inisip ko na kaya ko din yan kahit na hindi ako spillover side, kaya ko din. Ayan. So, yun yung mga nagpatatag ba? Ayan. I hope nakaka-relate yung iba. Ayan. Siyempre, pag kumikita po tayo, kailangan may kumita sa baba, no? Hindi po tayo mag-i-income kung wala po tayong downlines or kagrupo na kumikita din. Sabi nga, no? Pag may natulungan ka na grupo mo or downlines mo na kumita, matik na yon, nakikita ka rin. Okay? Yun ay kung naiintindihan mo yung compensation plan. Kaya mga mens, kailangan pag-aralan natin yung business natin, lalo na yung compensation plan. And of course, kailangan ang mindset mo dito, unahin mo ang downlines, no? Hindi, wag yung naka-focus ka lang sa sarili mo. Kailangan tulungan mo muna yung baba mo. Okay? Kasi pag natulungan mo silang yumaman, siyempre, and umangat, ayan, matik na po tayo. Siyempre, hindi ka agad doon yung pupunta yung pagyaman. No? Ang pinakamahirap is yung build, di ba? Yung pag-build. Paano ka ba makibuild? Makaka-build. Siyempre, relationship business po tayo, di ba? So, very important din po dito ang rapport natin sa mga downlines. Ayan. So, sila po yung ito po itong nasa left side ko, sila yung first na grupo ko or team ko ng
Europe, ayan. So sad to say, yung DR ko ang apply nila. So wala na rin. Pero alam niyo po mga mens, gusto kong i-share to sa inyo, no. Yung mga DR mo na nawawala, meron kasi yan maiiwan sa'yo. So kung ano, sino man po yung stay, magpasalamat tayo and sila yung tulungan natin. So sila yung ano no, si Mentor Jen and Mentor Joy, sila yung Team Europe ko. Sila kasi yung apply nila, yun yung unang DR ko. So sila yung naiwan and nag-stay. Kaya nandito pa rin kami. And of course, itong isa, happy to say na isa lang po yung naging DR ko sa Team Asia, no? So dito ko na-apply mga mens, yung narinig ko kay Mentor Aryan na a single seed can make you a forest. Kasi po, ang Team Asia ko ay lumago dahil lang sa isang DR ko. So dahil sa kanya, nagkaroon po ako ng Team Cambodia, Team Vietnam, and Team Philippines. So grabe no, hindi natin talaga alam kung ano yung maibibigay ng isang DR natin or isang kagrupo natin. So bawat isa sa grupo mo, kailangan din po natin siyang tulungan and mahalin po natin sila. Kasi nga dito talaga is relationship business. So sabi nga relationship over money dapat yung turingan natin dito. Okay? And puro Asian na po itong nasa right side ko. Ayan, and gusto ko rin pong i-specify sa inyo no na di ba lahat po tayo is ang account po natin is binary account. So meron po tayong left and right. Hindi po yun yung topic natin, no. Gusto ko lang i-share sa inyo. So very important dito na nagbi-build tayo ng left and right. Ayan, kasi matagal din po akong wala sa kabila and yung isa lang ang strong. So, yun lang yung gusto kong i-share, no? Na happy din ako ngayon na meron na rin tayong left and right. So, kung bago ka lang, ang gawin mo is intentional building, no? Ibig sabihin, mag-build ka sa left and mag-build ka sa right. Kung kulang ka man ngayon, magdagdag ka, magkakaroon ka rin po, mens. Ayan. So, ayan. So, ako ay Ruby na tuloy. Ruby na po tayo and Sapphire Makers, no? Hopefully, no, itong mga nandito na Sapphire is mag-ano na rin sila, level up para, syempre, pag nag-level up po ang mga downlines mo, sabi ko nga kanina, magle-level up ka din. So, yun po yung ginugol namin and hopefully, madagdagan na po ang mga elites ng mustard. Ayan. So, and of course, importante rin po na magkaroon tayo ng core. Kung wala ka pang core, mag-isip ka na po na magkaroon ng core kasi sila yung mga pillars or haligi ng team mo, no? Hindi pwedeng iisa ka lang, mens. Baka bigla kang matumba. Kailangan madami ka ring haligi. So, dito kasi sa negosyong ginagawa natin is kailangan madami ka ring kasama. Para syempre, hindi ka rin palaging strong, no? Pagka, no? Pagka napapagod ka, meron kang mga kasama na mag-stand out. Ayan. So, parang naalala ko tuloy, no, yung, alam niyo po yung geese ba yun? Yung lumilipad na ibon na grupo, mga mens. Ang ano pala nun, no? Ang kwento pala nun, di ba, sa isang tawag dito, pag lumipad sila, sabay-sabay sila sa left side, sabay-sabay sila sa right side. So, ang kampay pala nila nun, mga mens, is sabay-sabay, no? Yung mga ibon na yon. And then, yung mga nasa harap, pag napagod sila, medyo pupunta sila sa likod, no? Para makakuha, mag-gain ulit nila yung lakas nila. And pero hindi sila humihiwalay kasi pag humiwalay sila, mahuhulog na sila. Kasi yung effort nila is synchronize. Ayan, synchronize. Ayan, so naalala ko tuloy yung ibon na yon. So ito no, kaya kaya meron tayong core. So, yun din yung gusto kong i-share bakit kailangan mong mag-core para meron kang kasama na mag-build ng grupo mo. And good news mga mens, itong mga core ko, hindi ko po mga DR. Kasi yung mga DR ko, wala na po sila mga mens. Ayan, yung mga leaders ko po ngayon, hindi ko po mga direct downlines, no? Sila po ay first level ko, second level, hanggang fifth level, fifth or sixth level. So, ganun talaga mga mens. Kung sino yung magi-stay, matira, matibay or matira mayaman. Yes. Umilalim is real talaga. Yes. Hindi natin kasi mapipilit, no?
yung mga DR natin minsan na nako-comfort zone, so hindi sila nagtutuloy-tuloy. So kung sino yung mga willing talaga, doon po tayo mag-focus. And siyempre, kailangan din natin silang i-guide talaga. So very thankful din po ako dito sa mga core ko na to. Sila po yung mga core ko ever since. Hindi pa po ako nagpapalit, pero gusto ko pong magdagdag siyempre. And sana ibigay ni Lord soon yung mga kasama nila. Pero sila po yung mga original na core ng Mustard. Ayan. So, ito na po yung existing namin. No? Nag-growing Mustard din kami ng Friday. So, ayan, sila yung mga active na mga grupo natin. No? Hindi rin po kami madami. Pero, meron din kaming mga user, no, product user na ibig sabihin mga mens hindi sila nag-attend sa Zoom, no, hindi sila nag-training pero nagpe-purchase sila ng product. So usually ganun naman tayo, 'di ba? Marami tayong mga product users. So and dahil po sa Team Mustard na bigyan din tayo ng award last sa Team Wolves, Howling Wolves. Ayan, so kung nakasama tayo sa Unilevel, ibig sabihin mga mens talaga, may grupo tayo kasi hindi ka makakasama sa top Unilevel kung wala kang grupo. So yun po yung i-goal din natin, no? Magpalaki tayo ng grupo. And of course, nag-income nga po tayo kaya nakasama rin tayo sa top mover. Hindi man po kalakihan pero very grateful pa rin na at least nag-i-income tayo. And siyempre, pagsisikapan natin na mas maangatan pa natin yan. Siyempre, kailangan natin nag-i-improve every time. Ayan. So, and very important sa team is unity, no? Ito kasi, yung picture po na ito, Mens, is Team Blast. Ang dami ng Team Blast, no? So, lagi ko itong idinadagdag sa PowerPoint ko kasi gusto ko ring magkaroon ng Team Blast, no? Kasi mag-team blast na malaki. So, syempre, sabi nga nila, kung ano yung binivision mo, ibibigay din ni Lord yun. So, and unity, no? Very important po ito sa team natin. Kailangan meron tayong unity. So, lahat tayo kailangan mag-giveaway or mag-add on para sa ikagaganda ng mga grupo natin. And syempre, sama-sama tayo, no? Na mag-workout para gumanda yung or lumaki yung team natin at may improve pa and mas marami ba tayong matulungan. Ayan. So, ayan, ito ang topic natin. Huwag kayong mag-alala, maiksi lang po ito. Ayan. So, edification. Ayan. So, ito yung isang dapat nating na matutunan. Kasi importante ito. Alam niyo po mga mens, very important ito talaga na magaling kang mag-edify. No? And sa ano man to, sa presentation, yan, kailangan marunong ka nito. And sabi nga, ito ay mamamaster mo kung lagi mo siyang gagawin. And it's a culture kasi mga mens. No, kaya kailangan nating pag-aralan. Sabi ko nga sa inyo kanina, bakit may mga ganito pa sa I Am Worldwide, no? Pero ito kasi yung culture and big help ito sa business na ginagawa mo. Alam mo ba, mens, na networker ka and alam mo ba na negosyante ka. So, kailangan pag-aralan mo to. Okay? Ayan. So, ano, sabi dito, edification creates atmosphere. Kasi nga, no, ikaw yung magbibigay ng, halimbawa, mayroon kayong talk, no? Sabi dito, it will help you grow your group, will give you credibility when you have none. Ibig sabihin, no, pag marunong ka mag-edify ng mga kagrupo mo or ng downlines mo, syempre mag-grow kayo. And sabi nga dito, it will give you credibility kahit wala ka pa. Ibig sabihin, mens, kung marunong ka mag-edify ng upline mo, no, pwede mong gamitin muna yung result niya ng upline mo. So, kailangan lang bonggahan mo, magaling kang mag-edify or mag-tee up. Yun po yung sinasabi natin na tee up, no? Or bini-build up mo yung upline mo, no? So, the upline who helps you need to be put on pedestal so your prospects will respect.
no? Kailangan kasi natin 'yon, no? Na kailangan pag may talk ka, no, yung upline mo yung i-edify mo. Kailangan siya yung iti-tee up mo, hindi yung client mo. Halimbawa, may client ka na manager. Tapos sa harapan ng upline mo, sinabi mo, Mens, itong si ano is ano, manager yan, mayaman yan, Mens. O di yung siya na yung iti-up mo yung client na. So dapat hindi ganun, Mens, ha? Dapat ang iti-up mo is yung upline mo, yung mag-tutok ng client mo. So kailangan ito yung i-master natin na magaling kang mag-tee up or mag-edify. So paano ka ba mag-edify? Siyempre, kailangan excited ka, Meds. Kailangan yung tone ng voice mo, masaya. Yung parang makikita sa'yo talaga ng client mo na totoo pala yung sinasabi mo, na excited ka talaga, na talagang yung binibuild up mo is hangang-hanga ka talaga dun sa mentor mo. So, kailangan nakikita sa face, sa reaction mo, and sa tone ng voice. Kasi nga, pag na-excite ka, syempre mahahawa na rin yung kasama mo, ma-attract mo din sila. Magiging excited din siya. So once you edify someone, you have to be excited. So ganun, hindi yung alam mo ba na ano, yung parang inaantok ka. Yung ganun. Kaya ako talaga mga mens, hindi ako yung boses ko talaga is malumanay, yung mahinhin. Pero binago ko talaga, men. Sabi ko nga sa inyo, kung gusto mo yung ginagawa mo, kailangan mong baguhin and pag-aralan. Ayan. So, sobrang mahihain ako dati. So, pero binago natin yun. So, kailangan talaga, gustuhin mo talaga, mens, no? So, be excited, no? Pag nag-edify ka. So, hindi ko, ano, no? Kung ano. So, integrity. Kailangan din, kung magsalita ka na, halimbawa, ini-edify mo yung upline mo, kailangan talaga yung makatotohanan naman, no? And pagka kasi ini-edify mo yung ano mo, yung upline mo, no? Kailangan honest ka din, no? Sa pagsasabi, no? So, paano ka magiging honest, no? Sa upline mo? Siyempre, kailangan maging close mo na yun ang upline mo, kilalanin mo yung upline mo, no? So depende sa iyo paano mo siya i-edify, no? Nakadepende kasi sa iyo paano i-look out nung client mo yung upline mo. So nakadepende sa paano mo siya i-edify, no? So, sa pagsasalita mo pa lang, no, halimbawa, wala pa yung upline mo, nagkukwento ka na alam mo ba yung upline ko is ang galing niyan. Alam mo ba, si Mentor Claire, ay OFW yan. Halimbawa, OFW din yung client mo, OFW yan. Ang tagal na nga niya na, ano sales lady, 10 years na. Pero alam mo, ang galing nga niya nung ginawa niya itong si I Am Worldwide, grabe. Nag-for good na siya, may portion na siya ngayon. Yung mga ganon. So wala palang yung upline mo, nabibuild mo na sa kanya, nai-imagine na niya. So pagdating ng upline mo, parang humangang-humanga na siya. So you put in pedestal na yung upline mo. Yung ganon. So sabi nga, kailangan yung pag-tee-up mo or pag-edify mo is yung hindi pa nakaharap yung upline mo or yung mentor mo. Ganon. Para naman hindi mukhang scripted, no? Ayan. So, sabi nila, yung magaling daw mag-tee up is yung mga influence. Sino ba dito ang mga influence men? Alam nyo ba ito yung DISC? Diba? Lahat tayo ay may kanya-kanyang character, no? May dominant, influence, steady, ako yon, no? So, ayan. So, sobrang ano, ang mga influence, yung mga I, sila yun daw yung magagaling na mag-edify kasi nga mga mens, sino tong natawag, i-decline natin. Ayan. So, kasi nga mga mens, itong mga influence, no, halimbawa, pagdating nila, talagang mapapalingon ka kasi talagang pag nagsalita kasi, hello, yung pag ganun pa lang nila, lilingon na lahat ng tao. So, sila daw yung magaling na mag-edify. Ayan. So, and they are visionaries, no?
magaling silang yung mag-imagine. Pwede ka nilang dalhin sa isang paraiso, yung pagsasabi pa lang nila, yung parang ganun. And very enthusiastic. Masayahin sila. And then, syempre, habang nagsasalita, nagbabody language, no? When they speak, nagbabody language sila with action, yung ganun. So, talagang makukuha nila or makukot nila yung attention mo. Ayan, pag nag-edify sila. So, yun, pwede rin naman nating pag-aralan yung pagiging visionaries, enthusiastic habang nagtiti up ka or ini-introduce mo yung upline mo pag meron kayong business talk. Ayan, yun po yung pinag-uusapan natin dito. Ayan. So, who would you edify ba? Sino ba yung kailangan mong i-edify? Number one na sinabi dito is your upline. Siyempre, your upline will help you, no? Lalong-lalo na kung bago ka pa lang dito sa business, no? Sabi ko nga sa'yo, wala ka pang resulta, no? Pwede mong i-edify yung upline mo using her or his result. So, dahil sa resulta ng upline mo, syempre, makikita ng client mo na, ay, ang ganda pala ng business na ginagawa mo, friend. Yung parang ganon. So, yun, kailangan magaling ka or mahusay ka na mag-edify ng upline mo. Paano? Syempre, kilalanin mo yung upline mo. Kaya, pag merong mga trainings or mga sharing ng mga top mentors, dapat nag-a-attend kami. Kasi paano mo malalaman na si Mentor Catherine Policarpio pala ay BPO and meron siyang almost half million na utang sa credit card bago nag-join kay IAM. Paano mo lang malalaman na single mom siya? Yung mga ganon. So, kasi importante yung mga sinishare ng mga mentor kasi nga baka makarelate yung client natin. So, bawat trainings talaga very important. Bawat mentors, and kailangan marunong ka din mag-keep ng mga stories. Ibig sabihin, hindi yung maging GLLA comments. Yung ibig sabihin yung napakinggan mo, pwede mo ring i-keep o pag-aralan para pag nagkaroon ka ng client, pwede mo siyang ikwento. So, ganun means para makilala mo para maging effective yung pag-i-edify mo sa upline mo, kilalanin mo sila. Pwede rin naman offline, manood ka ng mga top mentors, yung mga ganun. Or, kung kilala mo naman, pwede kang makipagkwentuhan. So, para maging effective yung pag-i-edify natin sa upline. Alamin natin yung mga strength nila, yung mga kwento nila, paano ba sila naging successful dito sa business. Kasi story sells, no? Yun yung minsan mapapajoin mo ang isang tao pag nakita nila na ay nakaka-relate sila. Yung ganon, makaka-relate sila sa kwento mo doon sa mentor mo. So, very important po yun. And secondly is edify your downline. Very important din po ito, no? Dapat marunong ka din mag-edify ng downline mo. Ibig sabihin, purihin mo naman yung downline mo, mens. Kahit na konti pa lang yung achievement niya, purihin mo naman or i-edify mo or i-up mo din. I-post mo din kung ano yung mga activities niya or i-post mo din, ay ang sipag naman nito. Ay very good naman itong si Mens. Grabe no? Grabe ka Mens. Ang sipag-sipag mo. Ay grabe ka Mens. Paano mo yan nagawa? Yung ganun, yung to boost them para kasi minsan no, ikaw sa sarili mo Mens, di ba? Ma-realize mo din. Parang ang sarap din na may nagsasabi sa'yo na ay ang sipag naman nito. 'Di ba? Yung may nakakakita pala ng ginagawa mo kahit na small things, pag napansin 'yan, lalong-lalo na ng upline mo, 'di ba? Nakaka-boost din po kasi 'yon, no? Mas lalo silang sisipagin. Kaya lalaki yung grupo natin kung bawat downlines mo napapansin mo yung ginagawa nila, yung sinasabi, ay, men, ang ganda naman nung mo, nung post moments, ang galing-galing mo naman. Yung totoo pero kailangan maging tayo, credible, integrity nga, di ba sabi. So, kailangan ang mga downlines mo, pinupuna mo din yung hindi lang yung mga mali nila. Kailangan pinupuna mo din yung magaganda nilang ginagawa para mag-stay sila, para maging masaya sila. Minsan kasi Mens, no, sa grupo natin, nag-i-stay yung mga yan because they find family.
they feel na family sila, na you treat them as family. So ganun kasi yung sinasabi ng mga bago namin, no, sa Mustard, na ang saya pala dito, parang family. So ganun yung ano, kailangan ine-edify mo rin yung ginagawa nila. Like for example, um, yung downlines mo, ang galing niyang mag-tee up din, no? May pinagawa ka sa kanya, tapos ang galing niyang mag-tee up din sa grupo niya. Kasi syempre, pag apply ka, nakikita mo yung GC. So, iaano mo din siya, i-edify mo din siya para sabihin niya, ay tama pala yung ginawa ko. Mas gagalingan pa niya yun, mens. 'Di ba? Mas may inspired siya na gawin. So, ganun po. So, edify your downline also. Ganun po para lumaki yung grupo natin. Ayan. So number three is edify your crossline. Ang crossline mo. Ang mas and tayo po, LHW, magka-crossline kami ni Mens Ann, magka-crossline kami, Mens Adin. And even sa team nyo po, no? Sa team LHW, ang crossline po is magka-crossline din yung nasa left ni Mens Ann, magka-crossline din yung sa left ni sa right. So ibig sabihin ang crossline is yung hindi mo nakukuha yung sabihin na natin sa points, no? Yung ganon. Why kailangan mo ding ma-edify yung crossline mo? Kasi nga po dito, mens, is kailangan dito marami kang kasama sa negosyo para may inspire ka din, and hindi mo kasi alam, mens, no? Minsan wala yung uplines mo. So marami kang malalapitan. And alam niyo mga mens, pagka marunong ka rin mag-edify ng crossline at madami ka ding kakilala, darating yung time magugulat yung ano mo. Halimbawa may client ka, nagpunta ka sa event, no? May isinama kang client mo. Halimbawa nagpunta ka sa Howling Wolves, o may kasama kang prospect mo. E pagdating mo doon, ay mensan, hello mens, ang ganda naman, daming bumati sa'yo. Bibilib ngayon, mens, yung ano mo, prospect mo. Ay, ang sikat pala to si Mens Ann. Ang dami niyang kakilalang ano, mentor din. Yung ganun, mens. So, kung mahihain ka ngayon, mens, makipag-ano ka na, start mo na, kalimutan mo na, kasi hindi daw tayo yaman pag mahihain tayo, mens. Kaya, yun, kailangan marunong tayong mag-edify. Yun yung punto natin dito. So, kung saan yata mapupunta yung topic ko. Ayan. So, yun, crossline, kailangan i-edify mo. Yes. Kailangan i-edify mo din ang crossline mo. Ayan. Paano mo siya may edify? Siyempre, kilalanin mo. And pwede ka naman as simple na, hi, Mens. Wow, paano ba yung nagawa, Mens? Yung ganon. And makipagkilala ka po. Ayan, kasi alam niyo po, lahat ng tiga ay ang world by, mababait yan. Pagka nag-ano ka, nag-reach out ka, hindi ka yan mapapahiya, mens. Ayan, yun yung ano natin, culture. So, ayan, you may be new to the business and don't have any success on your own to talk about, but you can use the success of your upline. So, nasabi ko na to kanina, no? So, sabi ko nga, get to know your upline, no? Build up your upline and believe what you are saying to your upline. Ito, no? Kailangan, ito yung, ano, isang, i-ano ko lang, yung believe. Kailangan bumilib ka sa upline moments na kahit na sabihin na nating mas marami kang strength sa upline mo, sabihin na natin, or mas sa strength ng upline mo. Kailangan, importante kasi ito, no? Kailangan believe ka sa upline mo. Kasi kung hindi ka believe yung sa upline, wala kang respect, mens. Makukuha mo yung respect, magkakaroon ka ng respect kung believe ka sa upline mo, no? May share ko lang, no, nung bago ako, nagkaroon ako ng DR, no, yung unang-una kong DR, friend ko siya, best friend ko siya, pero matalino kasi siya, mens, matalino talaga siya. And nauna siyang nagka-result, no, nauna siyang nag-just for you sa akin, and ako kasi nga, very S ako, hindi ako kasi mens mahilig mag-aral. Hindi ko pinag-aaralan talaga. Yung, ako lang yung mag-attend ng talk na makikinig lang, yung ganun. Hindi ako yung magre-research na mag-aaral. Hindi kasi ako yung tipong ganun, mens. Kumbaga is, nasa medium lang ako ng klase ng ano, kaalaman. Kumbaga. So, ayun, no? So, ibig sabihin, mas may alam yung downline ko.
Oo, mas may alam yung downline ko, no? So, yung DISC, hindi ko yun pinag-aralan, mens. Hindi ko pinag-aralan paano mag-scoring. Di ba may score yun? Nito ko na lang yun napag-aralan. Kasi hindi naman ako tinuruan ng upline ko. Ayan, sinisi yung upline, no? Hindi ako so yung DR ko na yan, marunong siya. So yan, nagkaroon siya ng PIN, and since meron kaming ano no, offline, parang mentoring. Parang ako yung inano niya na mag-DISC. Hindi nga ako marunong mag-score. Yan. So, nabisto tuloy nung downlines namin na hindi ako marunong mag-scoring pa. So, yung ganon, yung medyo napahiya ako doon. And hindi naman ako sumama ang loob kasi fault ko din, no? Na hindi ko pinag-aralan. So, yun yung nagkaroon sa akin ng ano din, na kailangan ko palang pag-aralan. So, as upline, kailangan talaga pag-aralan mo lahat. Kasi, paano mo ituturo kung hindi mo naman alam? 'Di ba? So, yun yung naging lesson learned sa akin nun. So, and of course, no, credibility, respect, and confidence. Ayan. So, pag na-edify mo kasi ang isang tao, no, binibigyan mo siya ng credibility. Yung upline mo, pag in-edify mo, pag may talk kayo, syempre, magiging credible siya dun sa client mo. And of course, ire-respect niya. Kasi nga, i-edify mo na magaling ito, marami. Isa ako sa natulungan niya, marami na siyang natutulungan, and ganito na yung income niya, ito na yung result niya. Di ba? So, pag magaling kang mag-edify, magkakaroon ng credibility yung upline mo, yung itiniti up mo. And of course, i-respect siya. And magkakaroon din ng confidence, no? Yung tini-up mo or yung upline mo. Ayan. So, tandaan po ito mga mensa, believe and respect your upline. Kasi, monkey see, monkey do. Maniwala kayo dito, naniniwala ako dito. Kasi, kung ano yung ginagawa mo sa upline mo, mens, gagawin din yun ng downlines. So, kailangan, kung ano yung tama, yun yung makita sa'yo ng downlines mo. Ayan. So, believe and respect. Ayan, ito na, naulit-ulit yung edify your downline. Edify your downline leaders can keep your business intact. Yun nga, pag lagi mo silang na-edify, yung mga downlines mo, mag-stay sila. Di ba? So, ma-inspire din silang gawin yung business na ginagawa mo. Kasi nga, napupuna mo yung ginagawa nila. And pag may maling ginagawa, syempre, itatama mo and tuturuan. Ayan, believe or trust your downline, no? Ito, no, pag kailangan maniwala ka din sa kakayahan ng downline mo and trust them, no? Once na naturuan mo na sila, itry mo na din silang iwanan, mens. Kumbaga, sila na rin ang gumawa. Like, kaya na rin nilang mag-talk. Pag-talkin mo sila, no? Let them speak also na maging speaker sa team nyo. So, turuan mo din sila maging speaker. Normal lang naman sa umpisa, kabahan. Kasi ganun din naman ako. Kabahan, mali, yung ganun. So, ganun yung kailangan nating gawin din sa grupo, no? Kailangan magtiwala din tayo and trust. So, yun din yung isang narinig ko sa share ng isang diamond, si Mentor RJ, sa sharing ng mga diamonds, na ang ginagawa pala niya, mga mens, is kumbaga, hinahayaan na nilang mag-lead yung mga leaders nila. Ibig sabihin yung umalis ka mismo doon sa scenario. Halimbawa, mayroong business talk, kaya mo silang mag-talk, umalis ka na doon. Kasi iba yung hataw ng downlines pag na-feel niya na isa lang. Kasi pag naandun ka, mens, parang isipin pa niya na, ay, nahihiya ako kay upline. Or parang sasabihin niya, ay, nandyan naman si upline na sasalo sa akin. Ay, baka magkamali ako. Pero pag mag-isa na niya, gagawin niya, mens, yung best niya para maitawid niya yung talk na yon or para maitawid niya yung event na yon. Kasi siya yun siya yun, hindi ikaw. So, ganun yung natutunan ko kay Mentor RJ, na kailangan hayaan mo siyang lumipad ng kanya. So, hayaan mo siyang gawin niya yung gawa niya. So, let them na magkamali din kasi sa mistake natin, doon din tayo natututo, di ba? So, it doesn't matter kung magkamali. Ang importante is willing siyang mag-grow. Ayan. So,
Pagka na-edify mo yung downline mo, it gives them confidence also. Siyempre, magiging confident na sila, ay naniniwala sa akin yung upline ko. Ay sabi ni upline, sabi ni Mens, magaling daw ako sa ganito. So, susubukan na niya. Hindi na siya magdadalawang isip na, ay hindi ko kaya yan. Hindi, kasi sinabihan mo siya na kaya mo yan, Mens. Ayan. So magiging positive na rin siya, no? And it makes difference kasi pag na-edify mo yung upline, yung downline mo. Siyempre, mag-iiba na rin yung galaw niya, magiging confident na siya. So, and of course, makikipag-teamwork na rin siya. So, yun. So, ang pag-edify is very important, no? Para ma-motivate mo din yung mga downlines mo. So, ayan. And edify your cross line. Sabi ko nga, it creates teamwork also. It will help you. Yan. So, if ever man, no, pwede ka rin magtanong sa mga cross lines mo. Ano, kung mayroon kang gustong malaman or additional knowledge, pwede ka rin magtanong sa mga cross lines. Kasi maganda dito sa ginagawa natin, no? Mas marami kang napapakinggan, mas marami kang naririnig na mga trainings or napapakinggan ng mga mentors, doon mabibuild who is you. Ibig sabihin, makaka-create ka din ng personality mo through sa mga trainings na napapakinggan mo, di ba? Mas marami kang trainings, mas madami ka ding matututunan. So, sabi nga, confidence, respect, and credibility pag marunong kang mag-edify din ng mga cross lines mo. So, siyempre, mas marami kang kakilala, no? Mas magiging confidence ka. Ayan. So, siyempre, magiging respect din, mare-respect ka din ng ibang um, kasama mo sa work. And magiging credible ka din. Pag, ay, marami pala siyang kakilalang mentor. Yung parang ganun. Um, so, yun yung kailangan lang nating i-master. Paano mag-edify. So, pag sinabi ko ng upline mo o mens, no? Pakiti-up naman ito, pakiti-up ito, mag-practice ka sa group chat pa lang, no? Sa group chat mo, mag-start ka doon paano ka mag-edify ng products, paano ka mag-edify ng leaders mo, paano ka mag-edify ng talk mo, paano ka mag-edify ng team day nyo. Halimbawa, team day nyo is every Friday o kung may sarili ka ng group chat mens, mag-edify ka na or sa sarili nyong group chat, pwede ka din naman doon mag-edify para ma-master mo paano mag-edify. Halimbawa, isa pa lang ang group chat ng LHW o pag nagpasa si mens ng ano na, ng poster for your team day, no? Ay, mga mens, attend tayo, excited na ako, marami na naman tayong mali-learn na makaka-help sa business natin. Yung as simple as that. So, makakapag-practice ka how to edify doon pa lang sa group chat mo. Okay? Ayan. Kasi, ang pagmamaster is, sabi ko nga, yung paulit-ulit lang na ginagawa. Ayan. So, the main thing you should be doing if you are new in the business is to edify. Ito ay lalong-lalo na sa mga bago. Kailangan ito yung pag-aralan mo. Kasi nga, since wala pa tayong result, no, gamit pa lang tayo ng result ng upline. So, galingan mo, mens, no? Galingan mo. And ang pag-build din, talk about how much they have done for you in helping build your business. So, paano ka ba tinulungan ng mentor mo, yung ganun. So, siyempre, edify your upline, talk about results. So, yun yung mga kailangan mong pag-aralan dun sa upline mo. Kasi ano no, minsan kailangan mong i-edify din paano ka natulungan nung upline mo and ano ba yung maibibigay ng upline mo sa kanya. Kasi minsan no, ang mga clients or mostly ang mga tao, ang gusto is ano ba yung mabe-benefit, no? Yun kasi yung gusto. Ano ba yung mabe-benefit niya? What is it for me? Yung parang ganun. Ano ba yung makukuha ko dyan? Ba't ako makikinig? Yung parang ganun. So yun kasi yung i-feed natin sa client or sa mga kausap natin. Ano yung makukuha nila? Bakit sila makikinig sa presentation nyo? Okay? Ayan.
And ito nga yung isang rule, no? Hindi, isang topic din ito, papadaanan lang natin yung ABC rule. And ito yung ano, pag magpe-present kayo, no, yung ABC rule na sinasabi natin, ito yung A is advisor, no? And bridge is ikaw. And of course, yung client mo. So, very important din ito na alam mo paano ba gawin ito. So, bringing the client's full attention and interest on the business through upline. So, very important dito yung edification, no? Marunong kang mag-edify. Yun yung pinag-aralan natin dito sa business presentation. Yun. And meron din mga rules dito sa ABC rule na to, pero isang topic din ito, no? Paano ba natin gagawin? Pero ang pinaka main reason dito is kailangan marunong kang mag-edify, no? Bago dumating itong business presentation mo na to, kailangan alam mo na paano mo i-edify yung upline mo. Okay? And kasi nga ikaw yung bridge. Ano ba yung bridge? Ikaw yung connection between the upline and your client. So galingan mo mag-connect. Sa upline, kailangan na ipasa mo na ano ba yung kailangang malaman yung man, no? Doon sa client mo para alam ni upline or ni advisor paano ba niya mako-connect yung client mo. Yung client is yung invite mo. Okay? So pag ano naman ng ano, kailangan may right scheduling ka no sa business talk. So kailangan inform mo yung uplines mo or yung mentor mo ahead of time, at least 1 or 2 days. Huwag naman bibiglain mo si Mens, na Mens, may talk tayo ngayon na, now na ha? Tapos may work pa si Mens, ano? Or hindi mo man lang nasabi sino ba yung itotok mo. Wag ganun, mens, no? Or case-to-case basis naman, no? Pagka on the spot, at least 2 hours naman, no? Para makapag-usap naman kayo. Sino ba yung client mo? Ano ba yung needs niya? Ano ba siya? Ganito, ganyan. No? So, kailangan naman, bigyan mo rin ng time na makilala din. Wag naman on the spot na now na. Okay? Ayan. So, better yung 2 days, no? 2 days naman na ano, makapag-schedule ka ng talk bago mo sabihin kay upline. And of course, kailangan na pa-follow up. Ayan. So, advisor, yun nga yung ABC rule, no? Advisor is your uplines or your mentors, no? Pwede rin dito sa advisor is our company and the products. Kung yung company is pwede mo rin siyang iti-up, halimbawa may clients ka, no? Gusto mong makita niya yung pag nasa Pinas ka, yung since marami tayong Pilipinas, gusto mong magsama sa natin office, no? Sa main office. O ipasyal mo siya doon. Ayan. So kailangan magaling ka mag-up. Ito yung namin. Alam mo ba na second na office na namin to. Nakita mo, ipasyal mo siya sa mga products natin and sa mga natin, no? Mga ambassador. O pakita mo sila. Alam mo ba na ang company namin nagbabayad ng mga ambassador milyon? O, di ba? Ganun. Para makita nila na hindi putyo-putyo ang I am worldwide. So, kailangan alam mo yun mga mens. Alam nyo ba na si Rafi Tulfo, di ba? Dati natin siyang ambassador pero ngayon nagrabe pala mga mens, no? Ang ibinayad ni I am worldwide kay Rafi Tulfo kasi si Rafi Tulfo is ang binayad sa kanya is per year is 50 million. Grabe, oo. Na chismis ko 'yun kay Mentor Marlon. Nakinig kasi ako ng mga trainings niya. So, 50 million. So, since 2 years siyang naging ambassador ng barley natin, so nagbayad ng 100 million ang I Am Worldwide kay Rafi Tulfo. Kasi nga, highest paid si Rafi Tulfo na 'di ba? Ng na nga yung ginagawa niya. So, yun. Basta ganun kamahal. So, grabe, no? Kung magbayad ang I Am Worldwide para sa business moments. Di ba? Wala tayong ginagastos ni piso sa mga natin, sa mga billboard. Ang mahal nun, mens, milyon yon. So, saan ka makakuha ng business na ganon, di ba? So, mahalin natin tong ginagawa natin and maniwala ka lang. Kasi grabe yung company na binigay sa atin ni Lord. Alam nyo ba, naniniwala ako no, na I Am Worldwide is a tool talaga para makuha mo yung big dreams natin. Kasi grabe yung company. Kung lang means,
kung mapapakinggan mo lang lahat, ano ba yung company na pasukan mo, ma-amaze ka. Grabe, ganun pala ang gastos ng company natin para lang mapaganda at mas mabilis yung pagba-market natin. Alam yung para sa atin yun, di ba? Para sa atin, para mas mapadali. So, mahal na mahal tayo ng mga BOTs. Kaya mahalin din po natin yung ginagawa natin. Ayan, napunta na tayo doon mga mens. Sabi ko nga. So, pero kasama kasi yon sa advisor. Pwede rin siya nating advisor. Ibig sabihin, mentor, upline company, and the product. So, alamin din natin yung product. So, kailangan marunong ka or magaling mong i-edify yung mga yon, no? Mentors, company, and the products. And since you are the bridge, no, sa client mo. So, doon mo ma-explain, no, kung alam mo yung mga yon, so kailangan, yun yung unang-una mong alamin, no, yung products mo, excuse me, yung company mo, and of course, yung mga mentors na nakakatulong sa'yo. Kasi, pag nag-uumpisa ka dito, yun talaga yung kailangan mong gawin. Ayan. So, yung client is, yun nga yung invite mo. Kailangan, yung client kasi, ang trust is between you and the client. Kaya nasa iyo yung trust ng client. Kaya kung ano yung sasabihin mo, mens, maniniwala siya. Kasi yung trust is na iyo. Kasi kayo yung magkakilala kasi hindi mo niya kilala yung mentor mo. So, kailangan magaling kang mag-edify. Okay? Ayan, edification is not enough in words alone. Protect your upline, create a good relationship, accept your upline, and never expect. Ayan, so sabi ko nga sa inyo, mens, kailangan may good relationship ka sa upline mo. Kung hindi man, meron ba upline na hindi ka tanggap-tanggap? Ayoko magsalita. Ayan, so yun mens, kung wala ka namang upline, pwede ka namang mag-reach out sa, kahit sa hindi mo direct uplines. Ibig sabihin, sa mas nauna sa'yo mens, kung wala kang direct uplines na. Kasi me, wala akong direct upline active. No? Kumbaga, ibig sabihin, hindi ko siya nakakasama sa pagbi-business ko. So, hindi na sila active. So, nag-reach out ako after, yung next after them, like Mentor Claire. So, ganun means, kung wala na yung direct upline mo, it's okay. Hindi katapusan ng mundo, no? Huwag ka malungkot kasi yung dreams mo, hindi naman yung upline mo ang mag-fulfill o hindi yun yung kukuha ng dreams mo. Ikaw, mens. Ikaw yung importante dito na magtuloy-tuloy, okay? So, protect your upline. Siyempre, pagka medyo yung invites mo, no, medyo aggressive or medyo intimitida, ganon. Pwede ka namang mag-ano, dahil kayo yung mas close o kilala. No? Pwede ka namang mag-mediate. Ayan. So, sabi nga dito, accept your upline and never expect. Ibig sabihin, pag may totok kayo, wag mo namang sisihin mens yung upline mo pag hindi mo na napapay in ha. No. So, never expect. But, tatandaan mo to na ang role mo as bridge is very important. Okay? Very important ang role mo. And of course, pati yung upline mo kung magaling kang mag-edify. Kaya nga, bridge, ikaw yung connection. So, very important ang role mo as a bridge. Ayan. So, sabi dito, when you're up, go down. When you're down, go up. Ano ba ibig sabihin nito, mens? Ayan. So, sa negosyo natin ginagawa, mayroong ups and down, no? So, pagka yung up, ibig sabihin, pag may mga results or masaya ka, no? Kailangan isinishare mo yon sa downlines. Kung ano lang yung mga good things na nangyayari, ano ba yung mga good news na nangyayari, yun yung i-share natin sa mga downlines. Lalong-lalo na sa mga new blood kasi mga baby pa sila. Pero pag mga baliw na kagaya mo or mga ano na, tawag dito, ano na nga yung other term, sold out na dito sa business, pwede ka na rin mag-share ng mga medyo ano, kasi yung mga core ko, medyo nasisharean ko na rin yung mga yan ng mga ano ko, mga nega. Ayan, so kasi nga mga kasama ko na rin yung mga yan, mga baliw. Pero
pagka sa grupo, no, sa mga downlines mo, never share with them yung mga problema. So, kung may problema sa upline, kaya kawawa ang upline, ano mens? Absorber. Ang upline mo, mahalin mo mens, kasi absorber mo yan. So, kaya kailangan nating mahalin. So, ganun, no? Pag masaya, mga good news, mga result, baba mo sa downline mo mens para ma-fire up din sila or ma-motivate sila. Pero pagka down ka, may problema ka, personal, lahat na, go ka sa upline mo. Maiintindihan ka niyan, mens. Huwag kang mag-alala. Iintindihin ka niyan, mens. Maniwala ka sa akin. Kahit na ayaw mo na nga, imo-motivate ka pa niya. Ganun yun. Kaya bakit mo mamahalin ang upline mo? Kasi hindi ka niyan iiwan. Ikaw nag-iisip kang iwan siya, pero ikaw hindi. Okay? Ayan. So, yun yung upline. Tiga-absorb ng mga problema, tiga kasama mo sa hirap at ginhawa. Yan. Huwag na akong maiyak, meds. Ayan. So, lipat na tayo. Baka maging emotional ako. Nakakahiya naman sa Team LHW. Sa mustard lang ako umiiyak. Ayan. Ayan. So, bakit kailangan mo mag-practice? Para ma-master. Ayan. Sabi ko nga, pag palagi mong ginagawa, doon mo palang na-master. Ayan, patapos na tayo, friends, don't worry. When you get into a routine of edifying people, it will become a habit. Pag lagi mo na siyang ginagawa, nagiging habit mo na siya. So, hindi mo namamalayan pag nagpa-practice ka, mag-practice ka sa GC mo. Or mag-ano ka na, magpresenta ka na kay Mens and Mens, sa susunod nga, ako na ang mag-host. Mens, sa susunod nga, ako na yung ganito, ganyan. And will become something you do throughout your life. Pag napapractice mo na, naging habit na. So, hindi mo namamalayan, ay, ang galing-galing mo na pala. So, namamaster mo pala siya. It will also make a difference not only in your business but in your personal life too, because people will notice a difference in you and will attract other positive people into your life. Siyempre, mens, pag nag-edify ka, di ba, ang sinasabi mo lagi, yung maganda, yung positive things. So, nama-mindset ka na rin na magiging positive ka na rin. So, pag palaging positive yung nakikita mo sa isang bagay, sa isang tao, nagiging maganda ang lahat-lahat, mens. So, iwas tayo sa mga negative, puro positive lang. So, anong gagawin mo? Lagi lang yung positive ang titingnan mo para maging effective ka din na mag-edify, okay? Ayan. So, edification can help improve relationship. Of course, pag palagi mong positive lang yung napapansin mo because it encourages you to see good things, to edify them about. When you concentrate on the good, it will keep you positive and happy. Totoo naman, di ba mga mens? Kaya lagi lang positive tayo. Yes, normal po na may negative, normal na may problem. It's process. So kasama yan sa process po natin. So lagi lang tayong mag-concentrate sa positive things. Okay? Ayan, di ba? Sabi ko sa inyo, tapos na tayo. Do what you have to do until you can do what you want to do. Ayan, so gawin muna natin kung ano yung process para mapunta tayo sa gusto nating papuntahan. Thank you and God bless.